and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. God. Pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pagsama, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat aming nararanasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy kaming nagpupuri, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw ay Espiritu at ikaw rin ay katotohanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Kayo ba ay nagagalak? Amen. Praise God.
Kung kayo po'y nagagalak, tingnan niyo po ang inyong mga katabi at sabihin niyo, mahal ka ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti po sa atin. Amen po ba? Amen. Praise God. At ang Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Praise God. At talagang ang Diyos po ay siya'y patuloy noon, ngayon, at magpakailanman sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Kaya nga, yung ating pong team ay going back to the revival, urgent call for action. Sabi yan. Praise the Lord. At yung ating pong tinatalakay ay getting back to the need of revival, no? Revival. Hallelujah. Alam niyo po yung revival ay yan po ay pag sinabing revive is the translation of kaya, to live, no? To live. Praise God. Come to live. Praise God. At yan po ay simple lamang po yung ibig sabihin, revive, bigyan ng buhay. Amen? Mabuhay. Praise God. Ano ba ang ginagawa kapag mamamatay na ang isang tao? Nasa bingit ng kamatayan. Nire-revive. Praise God. No? Minsan ginagamitan pa ng yung CPR. Isa pa yung parang plancha, yung kinukuryente, di ba? Praise God. Ganun po yung ginawa doon sa mother ko nung naandun po ako sa hospital. Pero purihin ang Diyos dahil talagang kinuha na siya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nakakaramdam po ako ng pagkilos ng banal na espiritu sa oras pong ito. Nararamdaman niyo po ba? Praise God. Kanina po sa pag-aawitan pa lamang ay talagang naramdaman na po natin kung papaano ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Praise God! At sa umaga pong ito, tulad po ng ating sinabi, ang revival po ay hindi po ito sa dami ng mga seminar or series of seminars na pwede nating attend. Amen? Praise God. No? Simple lamang po ang sinasabi ng Bible at nais ko pong samahan niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Revelations chapter 3. Praise God. Ito po yung una po nating talatang gagamitin, no? Revelations chapter 3 o pahayag sa Tagalog. Praise God. Revelations chapter 3 verse 2 and 3. Dito po tayo magsisimula sa sinasabi po sa Revelation chapter 3 verse 2 to 3. Ang sabi po rito, gumising ka at pagpasiglahin mo ang mga bagay na nalalabis sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Verse 3, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi, kagigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang sabi po sa verse 2, gumising ka. Amen? Amen? Gumising ka. Sabi po riyan. At pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabis sa iyo. Amen? Praise God. Sabi ko nga kanina,
ang revival ay hindi po ito sa dami ng seminar or series of seminar na sinasabi na dapat nating attenan para tayo po ay magkaroon ng tunay na revival. Yan, nakalagay po riyan, oh. Oh, praise God. Revival is not just a series of meeting, but only by sovereign or extraordinary works of God. Praise God. Hindi po ito sa dami ng inaatinan nating prayer meeting, revival meeting. Praise God. Ang sabi po riyan, it is a sovereign or extraordinary works of God. Ang revival po, hindi po ito nanggagaling kung kanino. Amen? Praise God. Ito po ay nagmumula po sa Diyos. Hallelujah. Kaya, hindi naman po masamang matendang maraming tinatawag na mga revival meetings. Amen po? Praise God. Pero tandaan po natin, maliwanag po na hindi po ito nanggagaling sa sinumang tagapagsalita. Amen? Hindi po ito nanggagaling sa mga galing na mangaral. Hindi po ito nanggagaling sa mga napakagagaling na kung paano mag-present about revival. Ang revival po ay walang ibang pinanggagalingan kundi ang Diyos, the sovereign God. The sovereign God. It is a supernatural, extraordinary works of God. Para maunawaan po nating mabuti. No? Hindi po galing ito sa mataas ang katungkulan. Amen? Ito po ay galing po sa makapangyarihang Diyos na may likha ng langit at lupa. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I can sense the mighty power of God in our midst. Revival is not just a series of meetings, as I said. No? Diba? Maraming nagpe-present, nagsasabi, umattend ka doon at mababago ka. Ay, okay naman yun. Praise God. Pero ang totoo mga kapatid, lagi nating isipin, ang revival ay nanggagaling sa Diyos na buhay. Sa ating pong binasa, ang sabi po rito, napakaliwanag po. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabis sa iyo. Amen? May lakas ka pa ba ngayon? Amen? Ikaw ba ay tunay na sumusunod sa Panginoon? No? Praise God. Pero ang sabi rito, nang di tuluyang mamatay. Amen? Ibig sabihin, babantayan po natin, no? Praise God. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo, paningin ng Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. No? Ang sabi rito, pag-alala sa mga aral na dati mo nang narinig. Amen? Merong kang narinig at ito'y nakatanim sa iyong puso. Ang sabi ng salita ng Diyos sa sulat sa pamamagitan ni John, sa sulat sa iglesia sa Sardis. No? Sabi niya, no? Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasamaan. So, ang sekreto ng revival ay aalalahanin mo. Amen? Aalalahanin mo yung mga aral na dati mo nang narinig. Amen? At pagkatapos noon, isasagawa mo. Amen? Praise God. Isasagawa mo, ang sabi rin, isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasamaan. So, naroon yung pagsisisi, pagtalikod, ibig sabihin, aalalahanin mo lang.
No? Napakasimple po. To experience the mighty power or extraordinary power of God o yung tinatawag na revival, aalalahanin mo lang ang mga natitirang lakas na nasa iyo. Actually, nasa puso natin yung salita ng Diyos. Amen? Nasa atin yun. Praise God. Hindi po ito padamihan. Tulad po na nabanggit ka nung nakaraan ni Pastor Lando, hindi ito sa tuwing may meeting ay naroon ka. Praise God. Na sa tuwing pagtitipon, present ka. Hindi pwedeng umabsent. Praise the Lord. Hallelujah. Aalalahanin po lamang natin. Ano ba yung ating narinig? Ano ba yung ating tinanggap? Praise God. Ano ba yung tinanggap natin sa Diyos? Yung ating narinig, ang salita ng Diyos. Amen? Aalalahanin mo lang. Kaya nga dyan sa sa ating introduction, it is not just a series of meeting, but only by a sovereign, extraordinary works of God. Only God can do it. Revival, only God can do it. Amen. Hindi pastor, hindi reverend, hindi bishop. Hallelujah. Only God can do it. At ito ang maganda rito. Praise God. Revival happen when God's people are prepared. Handa ka ba? Praise God. Hallelujah. Hundurumashikondolomahaya. Hundurumahaya. Praise God. When God peoples are prepared, it happens when we are ready for it with tender heart and humble spirit. Hanggat hindi mo napoposes yung tender heart and humble spirit, you cannot experience the supernatural works of God that is revival. Diba? Marami tayong naririnig, merong revival, kailangan revival. Praise God. Ang sabi ng Bible, sa Church of Sardis, ang sabi ron, alalahanin mo lang ang iyong mga narinig. Hindi po ito pagalingan, ano? Praise God. Brother Marvy ay hindi magaling pong mag-present minsan ng aral, ano? Praise God. Sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Hindi po ito palaliman. Amen. Hindi po ito sa dami ng tinapos mo. Hindi kailangang magtapos ka ng Bible school. Alalahanin mo lang ang iyong tinanggap mula sa Diyos. Hallelujah. Kailangan prepared po tayo. Prepared po ba tayo? Amen? Hallelujah. At kung prepared ka, hallelujah, revival is not impossible in your life. Maging sa mga nanonood. Sa oras na ito, sa mga Kristiyano kung ilang taon ng Kristiyano, praise God, babalikan mo lang. Babalikan mo lang. Amen? Babalikan mo lang ang iyong narinig. Sabi rito sa Revelations chapter 3. Actually, itong Revelation, bihira itong talakayin, ano? Bihira po itong, bihira tayo mag-quote ng verses sa Revelation. Pero ito yung sabi sa Church of Sardis. Ang sabi ron, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Diba? Hallelujah! At ang sabi rito, hallelujah, isagawa mo ang mga iyaon. Isagawa mo. Amen? Ibig sabihin, lalakaran mo. Hallelujah. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Tayo pong tao minsan talagang hindi naiwasan, minsan tayo po ay nagkakamali. Amen? Sabi nga, may kasabihan dyan, tao lang. Diba? Karaniwan po nating marinig yun, tao lang. Praise God. Praise God.
Ganun pa man mga kapatid, ang sekreto po ay ganito. Kapag tayo po ay nakikita natin, nararamdaman natin parang nalalayo na ako, wala ka pong ibang gagawin. Going back to the cross. Going back to the cross. Yun lang po ang sekreto. Babalikan mo po yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Madali pong tandaan. Ano po? I have to go back to the cross. Inibig pala ako ng Panginoon. Minahal niya ako, iniligtas niya ako, binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kapag tayo po ay medyo nararanasan natin na parang kulang. Di ba? Praise God. Ang sekreto, babalikan lamang natin yung ating mga narinig. Going back to the cross. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kailangan nga ba ang revival? Kailangan to. Amen? Kailangan po ito. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga rito, revival happens when God's people are prepared. Ready ba tayo? Amen? Kung ready ka bago matapos ang katuroang ito, ay mararanasan mo na. Ngayon pa lamang. Amen? Amen? Nararanasan na natin ang tinatawag na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah! At ang sabi po sa pangalawa, sa isa pang verse sa Bible, ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, If my people shall humble themselves and pray, and seek my face, ang sabi ng Biblia, and turn from their wicked ways, then, anong gagawin ng Diyos? I will hear from heaven. No? Pakikinggan ko kayo. Ang sabi ng Diyos, praise God, shall humble themselves and pray and seek my face. And then, hallelujah, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their lands. Napakaliwanag po nun. Kapag nakikita po natin na tayo po ay medyo nalalayo na, amen? Nararamdaman mo naman yan bilang Kristiyano, di ba? Parang, parang hindi na tulad nung una. Di ba? Noong unang makakilala tayo sa Diyos, very bold tayo. Very bold tayo mag-share. Di tayo nahihiya. Nasabi, praise the Lord. Di tayo nahihiya, di ba? Purihin ang Diyos. Pero ngayon, sa tingin natin, ginagawa pa ba natin yon? Di ba? Pero parang minsan nakakaramdam, parang ayaw nating sabihin, praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Kahit may kaharap ka, praise the Lord. Baliwala yan noon. Praise the Lord, di ba? Sinasabi natin lagi. Kahit nung tayo mga estudyante pa lamang, kahit ako na, minsan, pero naalala ko siya nga, no? Praise the Lord. Wala, bukas bibig akin, praise the Lord. Andiyan na si Hallelujah. Amen? Di ba? Di tayo nahihiya. Bakit? Yun yung sinasabi ng Bible. Babalikan mo lamang. Napakaganda po yung sabi ng verse 2, Revelation 3 verse 2, gumising ka at pagsisihan mo ang mga bagay at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo. May lingas pa ba? May lingas pa ba? Amen? Praise God. Hallelujah. Kung meron pa, kung aandap-andap na, balikan po natin. Going back to the cross, going back doon sa mga ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Yun lang ang gagawin natin. Purihin ang Diyos. Nasa introduction pa lamang po tayo pala. Praise God. Parang isang preaching na, no?
Introduction. Hindi ko in-expect na ganun mangyayari. Kasi nakadepend po tayo sa pagkilos ng banal na espiritu. No? Yung pala, na-consume na natin yung ilang minuto na yun. Praise God. 20 minutes na yata, introduction. Praise the Lord. Ito yung gagawin natin, mga kapatid. Hallelujah. Una, ang sabi po rito, what is the purpose of revival? Maraming kapamaranan. There are many reasons why revival is needed according to the scripture. Number one, to return to God. No? To return to God. Revival is needed when people have strayed. No? Have strayed from God. Pag sinabing strayed, ay siya nagkasala, napalayo, no? Nagkaroon ng para ba siyang nasa isang ilang na nakakaranas siya ng wandering nag-wander siya. Di ba? Parang nawawala sa yung tunay na kalagayan, no? Nagkasala. Praise God. Hallelujah. Revival is needed when people have strayed from God. Nagkasala siya. At ang sabi ng 2 Chronicles 7 verse 14, if my people shall humble themselves. Yun ang sekreto. Humble ourselves to God. And pray. No? And pray. And seek the face of God. Sisik mo ang face of God. Ibig sabihin, babalikan mo yung nalalabing ninga sa'yo. Babalikan mo ang salita ng Diyos. Babalikan mo yung dating ginagawa. Ikaw ay nagbibigay ng oras para sa salita ng Diyos. No? Bibigyan mo ng oras. Yung tinatawag na, simple lang, quiet time. Di ba? Quiet time. Ang tawag natin nun, talaga, ang original talaga, nag-quiet time ka na ba? Amen? Pag sinabing quiet time, special hour or special time na ibinigay mo para sa Panginoon. Ay, hindi pa, Brad. Nagkape muna ako. Maya-maya na ako magka-quiet time. Alam niyo mga kapatid, dati pagising natin sa umaga, Bible agad. No? Prayer, then Bible. Ngayon, minsan, nangyayari, sa kabisihan, nalilimutan natin. Hallelujah. To return to God. Balikan natin. Amen? Revival involves turning back to God. No? Pag sinabing revival, it involves returning to God. Seeking Him with all our hearts. Amen. Hahanapin mo siya ng buong puso. Babasahin mo ang kanyang salita. Hahanapin mo yung mensahe niya sa iyo sa araw na yon. Kanina, habang ako'y nagka-quiet time, ang mensahe sa akin ng Panginoon, be sober. Sabi niya sa akin, be sober. Yung sinabi sa Titus chapter 3, be sober. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Hanapin po natin ang Diyos with all our hearts. Amen po ba? Number 2, to restore spiritual passion. To restore spiritual passion. Revival is needed to ignite a new passion for God and its purpose. Revelation 2, verse 4 to 5.
Yung first love na sinasabi. Yun yung sulat dito sa chapter 2. Ito naman yung sulat at binanggit din po ito nung nakaraan, itong sulat na ito sa chapter 2 ng Revelation verse 4 to 5. Amen? Kaya Revelation po, ano? Kaya pag binasa niyo po yung sulat sa 7 iglesia sa Revelation, malalaman niyo kung ano yung kalagayan po ng bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Praise God. Ito yung sulat sa iglesia sa Efeso. No? Sa Efeso. Patungkol sa first love. No? Kapag wala ka na sa first love, babalikan mo lang. Amen? Praise the Lord. Kaya, magtataka tayo, ay mas mahal talaga natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Kahit ang asawa natin, hindi naman talaga siya ang first love natin. Amen? Ang Panginoon. Praise God. Kayo ba, masasabi nyo sa inyong asawa, hindi naman ikaw ang first love ko? Amen? Amen? Palagay ko, hindi naman ma-open, di ba? Praise God. Ang Panginoon kasi talagang siya dapat ang first love natin. To restore spiritual passion. Revival involves turning back to God and seeking Him with all our hearts. Sabi po riyan, revival involves repenting of our spiritual dryness. Diba, dumarating naman talaga na parang sa dami ng problema, minsan nagkakaroon tayo ng spiritual dryness, lalo na kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos, mararanasan mo ito mga kapatid. Huwag po nating hahayaan na ang salita ng Diyos ay mawaglit kahit sa isang araw sa ating mga buhay. Revival involves repenting of our spiritual dryness and pursuing God with new zeal. Talagang ipupulso mo, pipilitin mo ang iyong sarili. Hahanapin mo siya. Panginoon, ano po ba ang message mo sa akin sa araw na ito? Praise God. Ang Diyos ay tiyak magbibigay ng mensahe sa atin. Amen po ba? Nagagawa pa po natin yung ating ginagawa nung unang tayo makakilala sa Diyos? Amen? Amen? O parang nagkukulang na tayo. Hindi po tayo exempted. Kahit ako hindi exempted dito. Nangyayari po sa akin yon. Praise God. No? Dahil sa dami ng gawain, medyo busy, problema, nangyayari po yun. Kaya, pero ang maganda ron, ang sabi ng Panginoon, kapag hinanap mo siya, matatagpuan mo talaga siya. Amen? Matatagpuan mo siya. Ang Diyos naman kasi talagang puno ng pangunawa. Amen. At kung nais natin, lagi tayo araw-araw revive, no? Praise God, nag-aapoy, balikan lamang po natin yung ating natutunan. Ang sabi doon sa ating binasa sa Revelation chapter 3, verse 2 to 3, palalakasin lamang natin yung dati nating lakas. Ano pa ba natitira sa atin? Ang salita ng Diyos kasi mga kapatid, na nag-speak yan, kasi nasa puso natin yan. Amen? Nang tayo ma-sharean, mabigyan o mabahaginan ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, hindi na po yan nawawala. Kaya nga, ang sabi niya doon, sabi ng Panginoon kay John, isulat mo ito sa mga taga Sardis. Ang sabi niya ron, tulad ng ating binasa. Praise God. Ang sabi ron, napakaliwanag naman mga kapatid sa Revelation chapter 3 verse 2, gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo.
nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyon. So, yung mga aral, mga kapatid, ay yun ang babalikan natin, no? Sasariwain natin. At isasagawa natin. At tayo ay magsisisi at tatalikdan ang ating mga pagkakasala. Kasama sa pagbabalik doon sa mga aral, pangalawa, sasagawa mo. Pangatlo, pagsisisihan mo ang iyong mga pagkakasala. Then, revival ay magaganap sa iyong buhay. Amen? Kahit araw-araw, no? Mararanasan mo yung revival. Amen? Ang sabi nga natin doon sa ating introduction, it is not a matter of how many or series of attendance in revival na yung nagawa. Hindi mo kailangan magtungo sa napakalayong lugar para ma-revive. Amen? Walang gastos, mga kapatid. Sa iyong bahay, sa iyong kwarto, mararanasan mo na ang revival. Amen? Kapag inalala mo lang yung natitirang lakas na nasa iyo, hallelujah, at ikaw ay palalakasin mo yon sa pamamagitan ng kanyang salita, at pagsisisihan mo ang iyong mga nagawang pagkakasala, doon mangyayari yung revival sa iyong buhay. Amen? Hindi mo kailangan magbayad ng libo-libo para ma-revive. Amen? Di ba? Praise God! Ano lang yon? Parang kinasanayan lang. Na-attend ka sa napakaraming revival meeting para ma-revive ka. Hindi ako sang-ayon dun. No, amen. Praise God. Magbabayad ka pa? Di ba? Nakakita ka, ang revival ay wala namang bayad. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay nun. Only God can revive our life spiritually and physically and everything that we need in our daily life. Only God. Di ba may mga revival, magbabayad ka ng 3,000? No? 3,000, 5,000? No? Libre ka lang naman ng kain. Praise God. Di ba? Kaya tama nga yung sinabi ng isang mangangaral. Budol. Budol yung ganung mga gawa. Di ba? Parang nabubudol tayo. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Babalikan mo lang the Word of God. Hallelujah. Kaya yung sulat sa Sardis, hallelujah, gumising ka. Gumising ka. Hallelujah. Pasiglahin mo yung dating lakas na nasa iyo. Actually, meron tayong lakas. Amen? Nang tanggapin natin si Kristo at yung salita ay ating napakinggan, naroon po yung salita. At kung nakakaranas po tayo ng panghihina, yung lakas na natitira, ang sabi ng Bible, palalakasin mo lang, pasisiglahin mo lang. At yun ay sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. To restore spiritual passion. Meron pa bang passion sa ating buhay para gawin po yung ating daily routine sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Naroon pa ba yun? Amen? Praise God. Yun lang gagawin natin, mga kapatid. And number 3, to bring transformation. Pag sinabing revival, to bring transformation. Transformation, revival might start as a personal renewal, but can also transform. No? Churches,
communities and spread nationwide. Yun po yung nangyari sa Acts chapter 2. At kung babasahin natin, ano nangyari sa Acts chapter 2? Basahin natin para mas maganda, no? Maunawaan po natin. Baka limot na natin, ano ba nangyari sa Acts chapter 2? Praise God. Hallelujah. Sa Acts chapter 2, kung babasahin po natin, maliwanag po yung pangyayari doon habang ang mga apostol, habang ang mga tagasunod ng Panginoon ay naroon sa isang kwarto. Praise God. Habang nandun po sila, ang sabi po rito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Sabi po rito sa salita ng Diyos. May nakita silang waray mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Napansin nyo ba? So, yung pagkilos ng banal na Espiritu ay silang lahat ay nagsalita sa iba't ibang wika. Amen? At dahil sa kanilang ginawa, hallelujah, hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano pong nangyari? Katatanong nila, 3,000 agad ang kumilala sa Diyos na buhay. Amen? Yung pagkilos ng banal na Espiritu. Revival, ang salitang revival ay mula lamang sa Diyos. Amen? Di ba? Nagkaroon ng, actually, ang Pentecost, ito na yung sa kasaysayan, ito talaga yung malaking revival na nangyari. No? Ito yung recorded, nasa Bible to. Praise God. 3,000 agad. Yung nakakilala sa Diyos. Kaya nga doon sasabi natin, to bring revival might start as a personal, sa sarili natin, personal, renewal, but can also transform churches and communities and spread nationwide. Hallelujah. The purpose of revival. Yan po ang purpose ng revival. Walang ibang susi po. Babalikan mo lang. Yung sinabi po doon sa Revelations chapter 3, verse 2 to 3. At ang sabi ng Chronicles, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and heal their lands. Amen? Praise God. Pagagalingin ko sila. Patatawarin ko sila. Ang Diyos po, lagi pong nais ng Diyos na maranasan po ng tao ang magandang uri ng buhay espiritual at maging buhay sa atin pamumuhay sa daigdig. Actually, temporary lang naman po tayo dito sa daigdig. Amen? Narinig ko po yung isang patutuo ng isang in-interview. Sabi niya, alam mo, ang pinaghahandaan ko ay yung buhay sa walang hanggan. Yung buhay, ibig sabihin, yung buhay, praise God. Yung, di ba, nabubuhay tayo ngayon, di ba? Meron pang sinasabing other life. Amen? Kilala niyo yun, yung in-interview niyo, napanood ko siya, oh. Praise God. Sabi niya, down na down ako. Pero yung bahay niya, di ba,
Di ba, napanood nyo na ba yung tungkol doon kay Ariel? Ariel? Praise God. Yung pinsang buo ni Joey De Leon? Di ba yung Provident Village, di ba, binahayo ng undoy? Praise God. Nalampos yun. Yung bahay. Lampos sa mga bahay nun eh. Sa bubong na nga natutulog yung ano. Praise God. Nagpagawa siya ng bahay, mapapanood niyo yun. Nagpagawa siya ng bahay na parang, Noah's, parang style ng kay Noah. Di ba? Ayan, praise God. Napakalaking bahay. Praise God. At hindi niya akalain kung paano nangyari. No? Maraming tumulong sa kanya, mahina na yung career niya eh. Medyo mahina, no? Praise God. Pero napagawa po yun. At ngayon, plano niyang ibenta pagkapagawa. Laki ng bahay. Praise God. 3 palapag, may rooftop pa. Kahit bumaha pa ng undoy, aabutin yung unang palapag, baliwala. Pagpasok mo doon sa entrance, swimming pool agad ang bubungad sa'yo. Doon sa entrance ng bahay. Praise God. Hallelujah. Plano niya ipagbili, alam niya ang katuwiran niya. Actually, hindi na raw sa kanya mahalaga yung yung kung ano yung yaman, kung anong laki ng bahay, hindi na sa kanya mahalaga. Ang mahalaga sa akin, yung life after death. Praise God. Sabi na nag-interview, anong gagawin mo pag nabinta na to? Bibili na lang ako kahit 500 square meter, papatayuan ko ng maliit na bahay. Yung sobra, tutulong na lang ako sa iba. Praise God, di ba? Ibig sabihin, nandun yung talagang yung spirit niya ay revived, no? Very spiritual yung spirit niya. Praise God. Hindi yung gagawin ng isang tao kung hindi siya spiritually kumbaga sa hindi talaga na bago yung kanyang pananaw sa buhay. Amen? Hindi nagkaroon ng revival sa kanyang spirito. Praise God. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, isa lang po yung sekreto, no? Kailangan bumalik tayo doon sa ating natutunan. At ito po yung conclusion. Praise God. Hallelujah. God's principles for spiritual sickness is to apply the principle revealed in God's Word. Simple lamang po. God's prescription for spiritual sickness. Kasi kaya nga tayo nire-revive, kaya nga tayo nagkakaroon ng tinatawag na revival kasi meron tayong sakit spiritually. Amen? Amen po ba? Praise God. Ang sekreto daw, God's prescription for spiritual sickness is revival. Praise God. Is to apply, praise God. I-correct po natin. Sickness is to apply, no? Is to apply the principle revealed in God's Word. Praise God. Hallelujah. Correct po natin yon. For spiritual sickness is to apply. No? Wala na po yung revival doon sa Praise God. Is to apply the principle of revealed in God's Word. Magpapanibagong lakas tayo. Yung sa paraan na sinasabi po sa Word of God. Amen? Hallelujah. Handa ba tayo? Handa ba ang ating puso? Kung handa po ang ating mga puso, mga kapatid, ang revival ay mangyayari sa atin. Maging sa mga nanonood ng gawain ito, sa aral na ito, ng salita ng Diyos. Nais mo bang maranasan ang revival sa iyong buhay? Alalahanin mo, balikan mo ang natitirang lakas sa iyo. Pagsisihan mo ang iyong mga pagkakasala, talikdan ito at mangyayari ang revival, ang panibagong lakas sa iyong buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God.
Hallelujah. Awitin po natin yung worship song kanina. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tulad po ng aking sinabi, ang revival po ay nagmumula sa Diyos. Hindi po ito galing yung kanino, ito po ay mula sa Diyos. Praise God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Once again, sing the splendor of the King, the splendor of the King. God in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Once again, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing the name above all names. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. Let my heart just sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise. Let my heart just sing how great is our God. Let the people of God sing, how great Hallelujah. is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, Yes. how great is our God. Hallelujah. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your mighty moving in our midst, Lord. Thank you, Holy Spirit. Horomahan. Shikoromahan. Andoromahan. Shikoromahan. Sikandalalalakiyaralama. Sikalalalamahan. Kondoromahan. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes. Yes, 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 Lord. Kondorolamahanda. Kondorolamahai. Sikorolamahanda. Hallelujah. Hallelujah. Let us praise God. Hallelujah. Let us praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory be unto the Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Speak the word. Oh God. Hallelujah. 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 Hando, hando, mahaya. Hando. Shikaro, mahaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your power, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah for the answer in all of our prayers. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, Lord. Yes, Lord. Oh, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father, heart God. Thank you, Lord. Thank you. Salamat, Panginoon. Salamat po sa panibagong sigla na aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat. Muli mo kaming pinalakas, Panginoon, ang iyong salita. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Purihin ang iyong ngalan. Purihin ang iyong ngalan. Purihin ang iyong ngalan. Lord, maraming salamat po. Ako po'y naniniwala, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay yun ang kinatagpo. Yun ang tinugon. Bago pa man nagtungo ang bawat isa sa lugar na ito, iyon ang kinatagpo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Maraming salamat po. We give you back all the honor, all the praises, all the glory. In the name of Jesus our Lord. Amen and amen. God bless po. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at salihan po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. We will declare... And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ Jesus